Hello guys, hello. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome Sagittarius. Sagittarius, alamin natin kung anong messages, vibration, patay energy para sa lahat. Ito ay love and relationship for 2025. Tingnan natin. Kumuha tayo dito ng 4 cards, Sagittarius. Okay. Wow. I have 4 cards siya. 5 cards. Okay. Sagittarius Destiny. Knight of Roses. Nine of Mirrors. Oh. Producer Plant. And then, wow, the feeling. Okay. Oh. Unahin natin to. Nakikita ko siya dito na kung may kalibin partner ka sa Sagittarius, posibleng magkakaroon ka ng hinala. Okay? Pwedeng magkakaroon ka ng hinala sa kanya na pwedeng niloloko ka niya, or pwedeng hindi ka na niya mahal, parang ganun ganito. Okay? Parang eto siya. Okay? Next is the producer plant. Etong producer plant na to, pwedeng kaibigan to ng karelasyon mo. Kaibigan ng asawa mo or live-in partner, or kaibigan ng karelasyon mo. Ang tao ito is posibleng siya yung parang feeling mo, naghihinala ka na siya yung nagbibigay impluwensya sa karelasyon mo para tratuhin ka ng hindi maganda. Parang ganun. Pero ikaw, kahit nakikita mo, nararamdaman mo na iba yung trato sa'yo ng karelasyon mo, still, blindsided ka pa rin. Di ba yung parang tinotolerate mo pa rin. Parang ginagawa ka na lang na katatawanan, parang ganon. I hope na makaresonate ka dito. Pero kung hindi naman, i-ignore mo na lang tong message na to. Frontrunner Destiny. If you're single Sagittarius, nakikita ko sir dito na isang tao, lalo sa mga babae, ang papasok sa buhay mo, ang taong ito ay pwedeng kaibigan to ng ex mo, kaibigan ng kaibigan mo, kaibigan ng kapatid mo, kakilala ng katrabaho mo, parang ganun. So, nakikita ko sir dito, ang taong ito na magiging karelasyon mo ay matagal mo na siyang kilala, or matagal mo na siyang ramdam sa paligid mo, pero hindi mo ramdam na may gusto siya sa'yo, or hindi niya pinaparamdam sa'yo na may gusto siya, but siya yung destiny mo, diba? So, yung mga single dyan na Sagittarius, if pihikan ka sa manliligaw or sa nililigawan, yung taong ito is nandyan lang sa malapit sa'yo, nakasuporta sa'yo, parang kaibigan mo siya, katrabaho, runner, diba? Yung parang siya yung taga-send ng message dun sa crush mo dati, sa karelasyon mo, parang gano'n. Pero siya yung naka-destiny talaga para sa'yo. So, nakikita ko na siya yung naandyan sa likod mo para supportahan ka, masaya ka or malungkot, successful ka man or mag-fail ka sa buhay, siya yung naka-destiny talaga na magiging parang siya yung nagmamahal sa'yo, mas parang safe ka sa kanya, pero hindi mo alam yun. Okay? Judgment card, and then the World card. So, nakikita ko sure dito, isang Sagittarius ang posibleng mag-iisip siya. Kung nasa 30 plus years old ka na, sigurado may kaibigan ka na nakapag-asawa ng ibang lahi, or may kamag-anak or kapitbahay. This year, pag-iisipan mo na bakit kaya hindi ko din i-try na maghanap ng karelasyon sa online or sa mga dating website. Parang ganun. So, nakikita ko sa'yo dito, isang decision making ang gagawin mo this year, yung parang ita-try mo din na makipag-flirt online or sumali sa mga dating websites, parang ganun. Kasi nakikita ko sa'yo dito, pagod na pagod ka na sa pagiging single, or parang ita-try mo, makikipagsapalaran ka, parang ganun. Okay, King of Swords, and oh wow. Yung iba sa'yo dito, related tong dalawang to dito sa 3 cards na to. Kita ko, may mga Sagittarius na kahit hindi na sila masaya sa kanilang relationship, may anak ka man or wala, ipaglalaban mo pa rin yung relationship mo. Hindi ka papayag na iwalayan ka, or hindi ka papayag na iwanan ka, hindi ka papayag na madihado ka this year. Ace of Wands, the Chariot.
Meron dito na Sagittarius na sobrang excited dahil posibleng siya ay nakatagpo na ng karelasyon online. So, posibleng yung taong ito na nakausap niya ay parang binibigyan siya ng pag-asa na makakapunta siya sa lugar ng taong iyon, magta-travel siya, magbe-met sila doon sa lugar na iyon, or posibleng sa Pilipinas. Okay? Queen of Swords, Queen of Cups, and then Queen of Pentacles. Nakikita ko sir dito, lalo na yung medyo may mga edad na Sagittarius, yung mga matandang binata, matandang dalaga. Kung mag-iisip silang magpakasal this year or mag-asawa, makipagrelasyon, kita ko sa inyo dito na mas pipiliin nyo yung financially stable na tao. Mas yun yung focus nyo kaysa sa emotion. Okay? Diba? Kasi kung makikita mo dito, na-experience mo na lahat ng tungkol sa love life. So, parang nakikita mo yung sarili mo na kaya mong i-manage yung isang tao kahit hindi mo pa mahal. Parang ganun. Nakikita ko sir dito, may posibleng kasal na mangyayari this year para sa mga Sagittarius or wedding anniversary or invited ka sa isang kasal. Happy, sobrang happy dito. So, nakikita ko sir dito na wala kang oras para self-pity, parang ganun. So, nakikita kong masaya. Okay, masaya ka. Happy. Pwedeng pupunta ka ng Middle East or pwedeng sa mainit na lugar or pwedeng this year, summer, kung saang lugar ka meron. Nakikita ko na pwedeng imbitado ka sa kasal or ikaw yung ikakasal. Okay? Okay, Ace of Pentacles. Wow. Yung iba sa inyo dyan, walang oras para sa relationship kasi busy sa trabaho. Yung iba naman sa inyo dyan, posibleng magpapakasal kayo sa isang financially stable na tao. Pwedeng may edad na siya, o pwedeng mataas yung posisyon niya sa trabaho, pero may edad na siya. Ang dami-dami mong obligasyon diba? Parang, kung ikaw ay single, ang hahanapin mong relationship this year is talagang magiging sobrang wise ka. Financial yung yung nasa isip mo. Kung mag-aasawa ka, mas pipiliin mo yung talagang may pera, talagang financially stable na tao. Okay? And yung iba naman sa inyo dito, kung may asawa ka na, wala kang masyadong parang problema sa relationship kasi ang dami mong kailangan ayusin. May binabantayan kang anak, may trabaho ka, parang gano'n. So, wala kang oras para magselos, wala kang oras para awayin yung karelasyon mo, wala kang oras sa kung ano pa man kasi ang dami-dami mong obligations. Okay? So, thank you guys for watching. Bye!